Malapit ng presidential election sa Amerika, tanong ng ilan, magbabago kaya ang tulong ng Amerika sa Pilipinas kaugnay sa issue ng West Philippine Sea? Kapag iba na ang Pangulo, may unang balita si JP Soriano. Sa ilalim ng pamumuno ni US President Joe Biden na isang Democrat, nabuo ang itinuturing na pinakamatibay na alyansa ng Amerika at Pilipinas pagdating sa issue sa West Philippine Sea. Mga alyansang pinagtibay na makasaysayang trilateral summit ng Amerika, Japan at Pilipinas sa Washington na nasundan ng magkakasunod na pulong ng defense officials ng Amerika at Pilipinas. Sa mga pulong na ito, nabuo rin ang ilan sa mas konkretong aksyon at tulong ng Amerika para matiyak ang malaya at ligtas na paglalayag sa South China Sea at West Philippine Sea. Kabilang na ang US Rotational Force Posture ng Amerika sa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Pero sa nalalapit na eleksyon ng Amerika kung saan dikit ang laban ni US Vice President Kamala Harris ng Democratic Party at ni dating US President Donald Trump ng Republican, posible bang may maiba o mabago sa posisyon at tulong ng Amerika sa Pilipinas pagdating sa isyu ng China at ng West Philippine Sea? Sabi ng Ambassador ng Pilipinas sa Amerika na si Jose Manuel Romualdez, kahit sinong Pangulo ang manalo, tuloy ang ilang pulisiya. As a matter of fact, we do have a bipartisan support. Judging from my meetings at the U.S. Congress, I've met with both Republicans and Democrats. We have a very strong support from both of them, particularly with the challenges that we face right now in our region. And also the fact of the matter is we've had good relations with the United States, whether Republican or Democrat. It's always been there's been a few ups and downs, but nothing significantly bad. Kung may pagbabago man daw, kaunti lang. Maari raw may kaugnayan yan sa mas malalim na ugnayan ni Harris kay Pangulong Bongbong Marcos na ilang beses na niyang nakapulong. Personal ding nasaksihan ni Harris ang hirap ng ilang Pilipinong mangingisdang pinipigilan ng China na makalaot sa West Philippine Sea. Si Kamala Harris bumisita dito sa Pilipinas at nagpunta pa ng Palawan. Kaya sa pananaw ho ni Kamala Harris, mas malaki yung consciousness niya sa South China Sea, West Philippine Sea issue. Si Donald Trump, no, never niyang minention ang South China Sea sa kanyang statements. Nandun yung competition sa China, pero hindi naka-focus yung pananaw yung competition ng Amerika at China sa pananaw ni Donald Trump. Naka-focus yan in general terms. Inaasahan mang maging pareho ang magiging foreign policy pagdating sa issue sa West Philippine Sea ni na Harris o Trump. Malinaw namang magkaiba ang posisyon ng dalawa pagdating sa mga immigrants at minorities sa Amerika. Si Trump patagal nang isinusulong ang pagsasara ng Amerika para sa illegal immigrants, habang si Harris bukas sa pagbibigay ng tulong sa mga immigrants sa legal na paraan. Ang ilang Pilipinong nakausap ng GMA Integrated News, sinabing hati ang mga Pinoy sa pagboto sa US elections. Parang two-third Harris, one-third Trump sa mga nangyayaring ewan ko lang sa ibang community. Pero marami raw sa mga Pilipino ang nais na manalong Pangulo ng Amerika ay yung may patas na pagtingin sa lahat ng lahi. Yung fairness to all people. That because some other people don't like immigrants. Some yeah, I think you know what I mean. Sa darating na November 5, boboto ng Amerika para sa kanilang susunod na Pangulo. At bagamat hindi pa tiyak kung sino kina Trump o Harris ang mananalo, ang sigurado may epekto ito sa buong mundo, pati na sa mga Pilipino. Mula rito sa Olympia sa Washington State at para sa GMA Integrated News, ito ang unang balita, JP Soriano, reporting. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.